set your children free. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same by the power of your name. El Shaddai, El Shaddai, Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord, and blessed be the name of Jesus Christ of Nazareth. We praise you and we worship you, God. You made it clear that the time of Christ was near, though the people could not see what Messiah ought to be. Though your words contained the plan, they just could not understand. Your most awesome work was done to the prayer of your Son. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same by the power of your name. El Shaddai, El Shaddai, Adonai. I will praise you till I die. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same by the power of your name. El Shaddai, El Shaddai, Adonai. I will praise you till I die. El Shaddai. Hallelujah. We praise you, God. We thank you, Holy Spirit. We welcome you in this place. Take over, oh Holy Spirit. Glory in the highest. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Kapuri-puri at kahanga-hanga ka, O Diyos. Mangyarihi at di nagbabago. Diyos na walang hanggan at walang katulad. Diyos na aming sandigan. Ang mga pangako mo'y aming pinangahawakan. Diyos namin sa gabing ito'y kumilos ka po ng may kalakasan. Lahat po na nandito'y pagpalain mo, Diyos, maging ang mamahal sa buhay na naiwan sa kanilang tahanan. At Diyos, dalangin ko po na ang mabuting balita na ating pagsasalunan ay tumimo sa bawat puso ng bawat isa. At sundan mo po ito ng iyong himala at kababalaghan. Lahat po ng may sakit magsigaling sa pangalan ni Jesus, at ang lahat ng aming kahilingan ay tugunin. Diyos, gamitin mo ang lingkod mo mightily, boldly, and powerfully, kasama ang iyong mga awit. Sa aming kalagitnaan, mangyari ang iyong kalooban. Sa pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, ating purihin ang Panginoon.
makahandang tulungan ka. Sa hirap man at ginawa, purihin ang Panginoon. Si Kristo ay narito na, tanging lakas at pag-asa. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin po natin ang Diyos, ipalakpak ng malakas ang mga kamay, yung palakpak na buhay. At sabihin natin, welcome Holy Spirit. Take over in my heart. Amen. Tuon muna yung kamay natin dito sa parte rito. Tuon muna dito. And I rebuke whatever kind of evil spirit. I rebuke you, Satan, get out. You are not welcome in this place. In Jesus' name, I pray. Amen. Purihin natin ang Diyos. Purihin natin ang malakas si Lord. Our gospel is taken from John chapter 13. John chapter 13, verses 31 to 35. John chapter 13, verses 31 to 35. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan, Kabanata 13, talata 30 at 1 hanggang 35. Ganito ang wika ng salita ng Diyos. Pagkaalis ni Judas, ay sinabi ni Jesus, ngayon luluwalhatiin na ang anak ng tao, at sa pamamagitan niya ay luluwalhatiin ang ating Diyos. At kapag naluwalhati na ang Diyos sa pamamagitan ng anak ng tao, ang Diyos naman ang luluwalhati sa anak. Ito ay gagawin niya agad. Mga anak, kaunting panahon na lamang ninyo akong makakasama. Hahanapin ninyo ako, ngunit sinasabi ko sa inyo ngayon, ang sinabi ko noon sa mga Hudyo, hindi kayo makapupunta sa pupuntahan ko. Isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo ngayon. Magmahalan kayo kung paano ko kayo minahal, gayon din naman. Magmahalan kayo kung kayo'y may pagmamahal sa isa't isa. Makikilala ng lahat na kayo nga'y mga alagad ko. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the Lord God Almighty.
how we love you. We'll lift your name in all the earth. May your kingdom be established in our praises. As your people declare your mighty words, blessed be the Lord God Almighty, who was and is to come. Blessed be the Lord God Almighty, who reigns forevermore. I will leave your name on high, just to leave your name on high. I leave your name when all is right. I will give your name on high. Blessed be the Lord God Almighty, who was and is to come. Blessed be the Lord God Almighty, who reigns forevermore. Who was and is to come. Blessed be the Lord God Almighty, who reigns forevermore. Who reigns forevermore. Purihin natin ang Diyos. Ba't ang lungkot nyo? Ba't parang ang lungkot nyo pumalakpak, ano? Ha? Bakit tumitingin kayo doon? Bakit tumitingin kayo doon? Mga bata, may naramdaman ba kayo? Okay. Yan, na-rebuke na natin, di ba? Sa ngalan ni Jesus. Okay? Magandang gabi po sa inyong lahat. Tatlo lang po yung sumagot. Kawawa naman yung hindi sumagot. Kasi, tandaan nyo po, mahalaga yung response, yung tugon natin. Yan. O kaya, pagpapalain po ang lahat ng sasagot. Ano? Magandang gabi po sa inyong lahat. Lahat po ng sumagot, answered prayer. Yan. Kaya po, sa gabing ito, makinig po kayo. Taas po ang inyong mga kamay at dahan-dahang maupo. Dahan-dahan po kayong maupo. Ayan. Pagkaupo nyo po, pumalakpak muli kayo. Ayan. Grabe. Alam niyo po ba kung bakit tayo pumapalakpak ng ganyan? Alam niyo po? Hindi po. Ano? Marami tayong ginagawa, hindi natin alam. Bakit ba tayo pumapalakpak? Ha? Bakit tayo sumisigaw? Bakit tayo ay ano, no? Bakit nga ba? It is an expression of worship. Kasi worship is in the bottom of your heart. Worship is from the heart. Ang pagsamba ay sa kaibuturan ng puso natin. Amen ba? Pag hindi po naunawaan ng mga tao yung tunay at tapat na pagsamba, ay baliwala po yun. Kaya kailangan alam po natin bakit tayo pumapalakpak, dahil tayo ay nagpapakita na tayo sumasamba. Expression, you express your worship through praising God, dancing, singing, and clapping of your hands. Palakpak ng malakas sa Panginoon. At sinasabi ng pag-aaral patungkol sa pagsamba, there is healing in worship. May kagalingan sa pagsamba sa Diyos.
Kaya lingid sa kaalaman nyo, sa kapapalakpak nyo, may kapangyarihang dumadaloy na sa inyong mga kamay. Sa pagpupuri nyo, sa pagsigaw nyo, sa pagpalakpak, sa pagsayaw, sa lahat ng ginagawa nyo, there is power moving in your life. And there is healing happening to you. Kapag tayo sumasamba sa Diyos. Kasi nakakalungkot minsan, palakpak ng palakpak, hindi naman natin alam kung bakit. Hindi po sa artista, hindi po sa kandidato, kundi di sa tao, kundi sa Diyos. Mahina. Iyan. Kaya po, ito po ang aking pagbalik muli rito after wala pa po ang pandemic. Ako ang last na punta ko rito, kaya nagulat ako. Kasi doon dati puno pa, halos ang dami pa dyan sa gitna. At yung mga choir noon, kasama pa sa pagsamba sa banal na misa, umaawit pa sila noon. Yan. Kaya maraming dumadalo kasi kaisa. Pag hindi kayo kaisa, ibig sabihin hiwalay. Kaya mahalaga po, kayo nakikiisa sa pagsamba sa banal na misa. Dahil yun naman po ang ating paglilingkod sa Diyos. Hindi nyo may encourage yung inyong mga parishioner dyan na maging El Shaddai member kung hindi kayo kaisa sa pagsamba. Bago pa mag 4 o'clock, andito na po ako. Natulog na ako dyan sa sakyan, Kasi akala ko talagang katulad pa rin ng dati. Pero di natin, kasi dumaan yung pandemic, Pero alamin po yung area ko, Batangas, pero na-encourage namin ang mga attendees. Kaya nung mag-pastoral visit at anniversary, full pack po ang aming venue at may extension pa sa labas. Bakit? We need to encourage those believers na nanlamig at nanghina. Kaya yan ang pag-uusapan po natin ngayon. Ano po yung pag-uusapan natin? A new commandments. Ano po? A new command. And this must be the blueprint for our Christian community. Ito dapat ang makikita sa atin, the blueprint in our Christian community, yung nagmamahalan, yung may caring, a community of caring, family of God. Diba? Mahalaga po yun. Parang wala akong kausap. Ayun. At least may amen. Ha? Kaya kanina may nagparamdam sa akin, ni-review ko, Kasi inaano ako kaya I rebuke it. Dinidiscourage tayo ng diablo. Tandaan niyo po yon. So, ito po, gospel na ito, makinig po kayo. This gospel in John chapter 13, verses 31 to 35, mga kapatid, ay ito po'y naglalaman ng kung saan po ay ang pinaka malalim na katuruan ng Panginoon tungkol sa kanyang ministeryo. Si Kristo nag-minister dito sa lupa 3 years, 3 taon. Pagkatapos siya bumalik na sa kanyang pinagmulan, sa kanyang pinanggalingan. At napakahalaga ng sinabing ito ng Panginoon, mga kapatid. Yan. Itong gospel na ito, makinig kayo, baka kayo tulog na dyan. Itong gospel na ito po ay sinabi ng Panginoon just after Judas Iscariot, mga kapatid, ay iniwan silang iwan sa Jesus dahil yun ang oras ng kanyang betrayal, nag-betray kay Kristo. Pag sinabing betray, nagtaksil. Pinagtaksilan ni Judas ang Panginoon. Kaya doon pumasok yung a new commandments. Kasi nakita ni Kristo kung sino pa yung pinakain niya sa kanyang kamay. Siya ang naghudas, siya ang nagtaksil. Ang hirap pag ikay pinagtaksilan, lalo na kung asawa mo, pinagtaksilan ka. Pinagpalit ka sa kumpari mo, napakalungkot nun. Di ba? Sabi nung mag-asawa, mga nganak yung asawa. Dinala sa ospital yung asawa.
Pagkatapos doon sa ospital, sabi doon, mayroon pong na bagong machine na itatry po natin kung gusto nyo, sabi doon sa asawang lalaki, na kapag ito'y tinry mo, ang mararamdaman ng babae sa panganak ay maginhawa, hindi niya mararamdaman ang sakit, hindi niya mararamdaman ang hirap sa panganak. Dahil ang sakit at mararanasan niya ay mararamdaman yung kanyang husband. Yung lalaki ang makakaranas pag ginamit yung machine. Pumayag po yung lalaki, yung husband. Pumayag. So, iginamit pero saka a-adjust po nung machine para sabi niya, para wala naman ako nararamdaman. In-adjust na naman, pinulfo 100%, pero walang naramdaman si Mr. at nakapanganak si Mrs. Maayos. Maayos na maayos. Pagdating po sa bahay, nagulat sila sapagkat yung kanilang driver patay doon sa kanilang yung garage, sa garahe, patay. Sa palagay nyo, bakit yung driver ang namatay? Ayun pala ang tatay. Hindi naramdaman ang asawa. Pinagtaksilan. Ang hirap kapag ikay paghuwasan, mga kapatid. Hindi yung Mr. Yung driver niya, grabe. Ang hirap kapag ikaw ay hinudas, lalo na kung ang manghudas sa iyo, mga kapatid. Pinagtaksilang ka ng asawa mo, pinagtaksilang ka ng kaibigan mo, pinagtaksilang ka ng bahagi ng pamilya mo. Ang hirap, Kaya sabi ng Panginoon? Si Jesus, paano pinagtaksilan? Sa 30 pirasong pila, halaga yun ng isang alipin. Halaga ng isang alipin and 30 pieces of pilak, mga kapatid. So isipin mo ganun po kung paano si Kristo sa kanyang ministeryo para lang tayo iligtas. Kaya sabi po ng gospel na ito, itong mga salitang ito ay ginamit ni Kristo in this moment to provide His disciples with essential, it means yung kailangan natin, essential teaching about glorification. Glorification, yung maluwalhati ang Diyos. Diba? Kaya makikita niyo po, to glorify God, hindi po pwedeng hiwala yung sufferings, hindi po pwedeng hiwala yung trials, testing in life. Sa paglilingkod, kasama at kaakibat lagi ang pagtitiis. Wala akong kausap. Okay lang po yan. Ganyan minsan ang mga senior na hindi na makapag-amen, hindi na makapalakpak. Pero kapag daw po nasa atin ang Panginoon, gaano ka mang katanda, maibibigay mo ang the best kay Lord. Amen po ba? Ayun po ang napakahalaga. Kaya sabi po ng banal na kasulatan, our keyword o key verse is in verse 34. Ito ang sabi ng verse 34. Sabi niya, isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo. Isang bago. Bakit bago? Sapagkat sa panahon ng mga Hudyo, ang kanilang utos ay mag-away kayo, suntukan kayo. Pag binato ka, batuhin mo rin. Ay yun ang kautusan nila eh. At alam mo kung ilang kautusan ang kanilang pinanghawakan, mahigit 613 na batas o laws. Pero nung dumating si Kristo, sinamarize ni Jesus ang mga batas na yun na kanilang pinanghawakan. Ginawa niyang dalawa. The greatest commandment is you shall love your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and wala kayong alam, with all your strength. Ibigin natin ang Diyos ng buong puso, buong lakas, buong pag-iisip, buong kaluluwa.
At ang pangalawa, and you shall love your neighbor as yourself. At ibigin nyo ang inyong kapwa, ang inyong neighbor. Pag sinabing neighbor ay kapitbahay, ano? Sino po ba yun? Who is your neighbor? May kausap pa po. Ha? Sino po ba yung kapitbahay? Ha? Makakapunta ba ako din sa parte rin eh? Sino po ba yung kapitbahay? Ha? Hindi yun natin po pwedeng sabihin natin ang kapitbahay natin din yung Kristiyano rin. Hindi natin po pwede sabihin kasi kung ang tinutukoy ni Kristo dito ay yung Kristiyano rin, yung kapwa Katoliko kapwa mo Christian believers, eh di sana sinabi ni Kristo, and love your brothers and sisters, because Christian are brothers and sisters. We are one family of God. Wala akong kausap. Who is our neighbor na dapat daw nating mahalin? Those people who don't believe Jesus Christ. Yun yung mga taong hindi tinatanggap si Kristo. Yun yung mga taong hindi naniniwala kay Kristo. They were our neighbor. Kaya sabi ng Panginoon, at ibigin nyo rin ang inyong kapwa o kapitbahay. Neighbor, in spiritual life, our neighbor are those who rejected Christ in their lives. Sino yun? O alam nyo na yun kung sino yung mga taong ayaw tanggapin Kristo. Simbang tinatag ng tao, ang tawag doon mga sekta, na hindi naman tinatanggap si Kristo. Pero sila'y mapapahiya at the end of the time. Sapagkat sabi ng Philippians chapter 2, mula po doon sa mga talatang 5 hanggang sumusunod, aywan ko kung alam niyo yun. Ang sabi doon ay, every knee shall bow, every tongue confess. Lahat ng labi ay magko-confess na si Kristo ay Panginoon. Lahat ng tuhod ay luluhod. Ha? Walang exemption, walang exempted. Lahat at the end of the time. Kailan yung end of the time? In the final coming of the Lord Jesus Christ. At sasabihin nilang si Kristo ay Panginoon at Diyos. Eh yung ganun din naman pala mangyayari at the end, ba't hindi pa nila tanggapin si Jesus? Ano? Two commandments, sabi ng Panginoon, love your neighbor, or love your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength, and love your neighbor as yourself. And then the summary of the two commandments is love. You shall love the Lord with all your heart. You shall love the Lord with all your soul. Ang hirap pala pag ang audience mo ay mga senior na ano. Purihin si Lord. Purihin ang Panginoon. Ano? Minsan, siyempre, tinatamad ng pumalakpak. Ano po? Nanay, ano? Ayan. So, yun po yun. Ha? The summary of the Bible is one word. Love, because God is love. 1 John 4, verse 7 to 8. God is love. Kaya, ang taong hindi nagmamahal, kaya nga sinabi ni Jesus, dahil kay Judas. Diba sabi ng isang araw, yung gospel, ano, pinakain niya, pero siya yung nagtaksil sa kanya. Sino pinalik kay Judas? Ha? Sino pinalik kay Judas? Si San Matias. Purihin si Lord. Purihin si Lord. Ganyan lang talaga, ano po, mga kapatid. Okay. So, yung
So Jesus uses this moment to provide His disciples with essential teaching, yung turo about glorification. And what is the teaching that you need to take home tonight? Ano yung dapat nyo i-take home na teaching ngayon para kayo mayroong iuwi? Kasi kawawa naman po ang tao kapag walang iuwi. Ang ganitong gawain ay para kayo mga restaurant na busog kayo, may take out pa. Hospital na kung saan kayo pumunta rito, pag uwi nyo magaling na kayo. Amen! Hallelujah! Pati pag amen, hirap na hirap eh. Di ba, no? Mga kapatid. So the first teaching that you need to take home for tonight is glorification through sacrifice. Glorification through sacrifice. Kayo ba sa inyong paglilingkod ay may sakripisyo? Amen. O kayo'y nagtatalo-talo, bakit ako na naman? Bakit ako na naman? Puro ako na lang, dahil ikaw ay laging late. Wala kang sacrifice. Ano ang result kapag walang sacrifice? Pati yung attender, wala na rin sacrifice. Glorification through, sabi ron, glorification through sacrifice. Yung paglilingkod natin ay dapat kaakibat ang sakripisyo, sufferings. Even though there are so many trials and testing in your life, your priority is to serve God. Ay, walang umimen. Kahit na anong mangyari, pagsubok, kung ano nagaganap sa ating buhay, number one lagi natin yung ating paglilingkod sa Diyos. Dahil yun ay para sa Diyos. In everything you do, put God first. Sa lahat ng inyong gagawin, unahin natin ang Panginoon. Para hindi nyo sisisihin, bakit ako? Bakit nagkaganito ako? Bakit yan? Bakit? Hindi natin naiisip dahil sa atin din. Di po ba? Ano sabi ng banal na aklat? Ang sinasabi, sabi ng verse 31 ng ating binasa na gospel for today, ano sabi niya? Pagkaalis ni Judas ay sinabi ni Jesus, kayo luluwalhatiin ang anak ng tao at sa pamamagitan niya ay luluwalhatiin ang Diyos. Sa pamamagitan ni Kristo ay malulhati ang ating paglilingkod sa Panginoon sa Kristo, naluluwalhatiin natin ang Diyos. Eh, paano kung walang sacrifice? Paano kung hindi tayo nagsasakripisyo? Baka dumating ang panahon, coordinator na lang ang matira sa inyo. Eh, paano kung coordinator na lang, core group, 3 na lang? Nandun pa rin ang Panginoon, 2 or 3 gathered in His name, sabi ng Bible, Mateo 18:20. Naroon pa rin ang Panginoon. Purihin ang Panginoong Diyos. Ang hina. Glorification is consistently, tuloy-tuloy dapat. Hindi po pwedeng, hindi mo nag-glorify ang Panginoon kapag may pagsubok ka na. Na kapag may pagsubok ka na, ayaw ko na, wag na tayong dumalo kasi ganito, ganyan, yan. Hindi mo na kayo continue, hindi mo na itutuloy yung pagluwalhati mo sa Diyos. Di ba? Dahil po sa ating paghihintay sa Panginoon, we are continue waiting for the final coming of the Lord. Paano kung huminto ka? Ano mangyayari sa atin at the end of the day? Kaya sabi ng Bible, glorification is consistently linked to Jesus' death. Ano yung nangyari sa kamatayan ni Kristo? Yun ang tinatawag the Paschal Mystery. Ano yung Paschal Mystery? Ang Panginoon ay bumaba sa lupa. Tinanggap niya ang kanyang misyon. Pagpapakahirap, pagpapakasakit, pagpapako sa krus, pagkamatay, inilibing,
Pagkatapos ng inilibing, ano sabi ron? Nanaog sa kinaruroonan ng mga yumao. Alin yun? Yung mga taong nauna kay Kristong namatay dahil ang kaligtasan ay nasa Kanya lang. Pinuntahan niya ayon sa sulat ni San Pedro at ayon sa ating panalangin ng Apostles' Creed kapag nagmimisa tayo. Pumaroon siya sa kinaruroonan ng mga yumao. Inaralan ang mga yumaong yun at pagkatapos sabi nang muling mabuhay si Kristo kasama ang lahat ng yun na ipinarada sa harapan ng Panginoon. Kay Kristo wala silang kaligtasan at ginawa yun ng Panginoon, and that is His mission, mga kapatid. Amen po ba? So yun po yung unang take-home lesson. Kailangan ilagay nyo sa inyong puso na para maluwalhati natin ang Diyos, ito'y sa pamagitan ng mga pagtitiis. Sa paglilingkod, kaakibat ang mga pagtitiis. Pag ako may nararamdaman, kung ano man, wala naman taong walang nararamdaman. Lahat ng tao may nararamdaman. Minsan may sumasakit ang tiyan, minsan may nagugutom na, minsan may naiinip na, minsan may nabuboring na kasi di maunawaan kung ano yung aral ng Diyos. Kaya naiinip. Pero sabi, pag tayo may nararamdaman, i-offer nyo kay God, Lord, I know that you are the great healer and provider. Sa iyo po ang lahat ng ito because you are my healer, my provider, my Savior, and my God. Second lesson that you need to take home, mga kapatid, is Jesus' impending departure. Impending, sabi po ng verse 33. Impending. Sabi po ng verse 33, mga anak, kaunting panahon na lamang ninyo akong makakasama. Kasi 3 years ministry lang ni Kristo, no? Alam mo, nakita ko po sa buhay ng Panginoon, wala po sa haba ng buhay. Kasi kung kayo man ay hiling ng mahabang buhay, hindi nyo naman na-glorify si Lord. Sa haba nga ng buhay nyo, hindi nyo alam saan patungo pag namatay. Ang ganda ng ataol, ang daming bulaklak, ang daming nakiramay. Pero yung palang kaluluwa mo patungo sa impyerno. Kawawa naman, ano? Yan ang purpose why we have prayer meeting like this, mga kapatid. Minsan di naunawaan ng mga tao, kaya minsan nangihina, nalulupay-pay, ayaw nang dumalo. Bakit di nila unawaan? What's the importance in attending fellowship, in attending seminar like this, or attending the Holy Eucharist? Dapat naunawaan natin. Kasi para sa atin yun, para sa ating kaluluwa. Ay kung yung natural life nga natin, ano ba yung natural life? Yung buhay natin dito sa mundong ito. Di ba? Uma-absent ka ba sa trabaho mo? Maaring hindi. Overtime ka pa nga ng overtime. Bakit ka nag-overtime? Kasi concern ka sa iyong pangangailangan, pampisikal. Pero nakalimutan natin, we neglected our needs for our spiritual life. Nakalimutan natin. Pero sa ating natural life, always overtime dito, overtime doon. Pero pag sa spiritual life, kinatataramaran. Samantalang sa buhay spiritual, ang sarap. Lagi nating inaawit. Kinauuhawan kita. Ay, lalong inaantok si nanay. Lalong inaantok sila rin sa pag-awit ko, ano? Ayun po yun, mga kapatid, ano? So, hindi natin dapat katamaran yung pagdalo. Huwag kayong matatakot, huwag kayong mahihiya. Huwag kayong manghihinayang sa inyong i-offer sa gawain ng Panginoon. Kasi pag ang inyong team song sa inyong gawain ay nanghihinayang, mawawala nga talaga ang mga attender nyo pag pinanghihinayangan nyo ang inyong i-offer kay God.
Di ba? Si Elijah at ang babaeng balong may anak na isa, hindi nang hinayang pakanin ang lingkod ng Diyos na si Elijah. Gutom na si Elijah nun. Sabi nung mag-ina, wala na po kaming tinapay, isang kapatak na lang pong langis. Kung ito po ipapakain pa namin sa inyo, mamamatay na po kaming mag-ina. Ito na lang po. At alam po namin, pag nakain na po namin ito, patay na po kaming mag-ina. Pero sabi ni Elijah, iluto mo yan. Iniluto nga. Alam mo nung iniluto, pagkakain ni Elijah, lingkod ng Diyos, bakit nagugutom si Elijah? Kasi hinahabol siya, tinutugis ng mga propeta ni Baal. Kasi ang mga propeta ni Baal, di ba? Hindi sila naging answered prayer. Nung tanghaling tapat na sila ay nagdasal, ano? Ay samantalang si propeta Elijah, tinugon agad. Binuhusan pa ng maraming tubig. Kaya nung matapos kumain si Elijah, nagulat ang mag-ina. Ang lalagyan ng arin ay umaapaw at ang lalagyan ng langis ay umaapaw din. Ibig sabihin, kung hindi tayo manghihinayang at aawiting, nanghihinayang, aapaw po ang sisidla ninyo. Aapaw ang attendance nyo. Aapaw ang mga magpupuri sa gawain ng Panginoon. Amen. Sabi ng verse 33, it is a signaling His deep affection while preparing them for His departure. Kung saan ang Panginoon, after ng kanyang misyon, ay babalik sa Ama. Pero bago siya bumalik sa Ama, after na gawin niya ang kanyang misyon, ano sabi niya? John 14 verse 1 to 6. Ano sabi ng John 14 verse 1? John chapter 14 verse 1 and following. Huwag kayo anyang mababalisa. Manalig kayo sa Diyos. Sino sa inyo ang nananalig sa Diyos? Parang walang ano, no? Sino sa inyo ang nananalig sa Diyos? At sabi ng Panginoon, manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Amen. Mananalig tayo sa Ama, kay Yahweh El Shaddai, at mananalig din tayo sa Anak, kay Jesus. At ang sabi niya, sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. At kung magkagayunan niya, ay paruroon na ako. At ipaghahanda ko kayo roon ng inyong matitirhan. At kapag naipaghanda ko na niya kayo ng inyong matitirhan, babalik ako at kayong lahat ay susunduin ko kasama sa pagbabalik ko. Abay, ang sarap kung hindi tayo liliban at mananatili tayong tapat sa worship at pagsamba sa Panginoon. Kasama kang babalikan ni Yahweh El Shaddai. Kasama kang babalikan ni Kristo. Paano pagbabalik ni Kristo? Wala ka doon. Diba? Kasi minsan yung hinasanay na pangako, ang pinahawakan yung pangako sa lupa, pagpapalain ka, magkakasyon ka, magkakabahay ka, magkakalupa ka, lahat permanent at temporary. Pero anong pangako ng Diyos? Eternal life. Because we believe that there is life after death. May panibagong buhay pagkatapos ng kamatayan. Naniniwala po ba kayo na may panibagong buhay pagkalipas ng kamatayan? Sino naniniwala? Taas ang kamay. Naniniwala kayo na pagkatapos ng kamatayan ay may panibagong buhay? Pwede ko na kayo ipanalangin, ako din na ni Lord para magkaroon ng... Pwede na ba? Huwag muna, marami pa kayong gawin. Akain muna natin yung lahat na nawala rito. At yung mga pamilya natin, ano? Pero yun ang truth, yun ang katotohanan, that there is life after death. May buhay na walang hanggan. At yan ang ating pinanghahawakan. Kapag ang pinanghawakan natin, magiging answered prayer ka, pagkatapos ng ilang taon, hindi pa answered prayer, yun ang hina na, ng lupay-pay na. Dahil ang pinanghawakan, puro temporal. Puro pansamantala. Amen. Ang panghawakan natin ay ang eternal.
yung panghabang panahon na pangako ng Diyos. At pag yan ang pinanghawakan nyo, makakasama ka sa pagbabalik ng Panginoon. Amen! At sila lamang na niya makakita sa kanyang pagbabalik sa alapaap in a twinkling of an eye. At makikita nila, at pag nakita na nila, ititipunin niya tayo sa alapaap, sabi ng 1 Thessalonians chapter 4. At kapag nandun na tayo sa alapaap, kasama ang mabinuhay ni Kristo sa final coming ni Lord, sabi ron ng banal na aklat, at makakasama niya tayo magpakailanman, ikaw pa rin, Jesus. And finally, tang nareng, tadang dadang dadang dadang, anong tayo na kayo ba? Kan ang aking nadarama sa tuwing ako'y nakikinig ng banal na salita. Nalaman ko ang susi ng kanyang mga himala. Sa gabay ng lingkod niyang pinagpala. Taas ang kamay. Sabay-sabay ang buhay ko ngayon, sisigaling ng biyaya. Kung may pagsubok man ay hindi alintana. Ako'y punong-puno ng pag-asa, kalagasan, sa pagtak sa landas ng kabanalan. Everybody, finally, ano yung unang take home? Glorification through sacrifice. Ano mga kapatid? Pangalawang take home lesson is Jesus impending departure. Alam mo kung bakit minsan na pipending ang pagdating ni Christ? Kasi iniintay ka niya. Binibigyan ng chance ni God ang lahat na magbalik loob sa Kanya. Ang sasabihin ng marami, bakit naman ang tagal-tagal ni Jesus? Hindi pa bumabalik. Nagmamadali yung iba kasi walang habag sa kapwa. Ay sabi naman na aklat, bakit nadidelay ang pagbabalik ni Kristo? Kasi binibigyan niya ng chance ang lahat na magbalik loob, magsisi ang lahat ay maaligtas. Ayun. And finally, teaching ni God na kailangan yung i-take home ngayon is the new commandments. What is the new commandments? Verse 34, isang bagong utos ang iniiwan ko sa inyo. Magmahalan kayo.
Kung paano ko kayo minamahal, gayon din naman magmahalan kayo. And that is the evidence that Jesus is with us. Diba? Yan ang ebidensya na ang Diyos ay sumasa atin. Kung hindi nagmamahalan ang bawat tao, demonyo ang nandun. Kapag away-away, kapag kampi-kampi, kapag inggitan, hindi po ang Diyos ang gumagawa nun. Sabi ng John 10:10, di ba? Na parito si Satanas ang magnanakaw, pang magnakaw, magwasak, pumatay. Ngunit na parito si Kristo upang ang mga tupa ay magkamit ng buhay. Isang buhay na ganap at kasyasya. Kaya po, the mark of the believers is the Holy Spirit. Kung nasa atin ang Espiritu Santo, the fruit of the Spirit is love. Pag-ibig. Dahil ang pag-ibig ay si Kristo, na si Kristo ay bunga ng Espiritu Santo. Di ba? Paano naging tao si Kristo? Nililiman si Mama Mary at ipinanganak si Jesus sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos. Kaya ang tatak na nasa sa atin ng Diyos, kung ang demonyo ay may tatak sa mga unbelievers, at yun na yan 666 sa Revelation 13. Kaya sabi nung iba, malas daw ang 13 kasi doon nakasulat yun eh. The mark of the beast 666. Pero ang mark of the believers is the Holy Spirit. Kaya lagi niyong iimbitahan ang Espiritu Santo sa buhay niyo. Kahit wala kayong alam, pag sabi niyo, Holy Spirit, take over in my life. Gusto ko sa exam. Pag take mo ng exam, pasado kang lahat. Kasi tutulungan ka ng Espiritu ng Diyos. Ako po nakagraduate, magsi-63 years old na. Senior citizen na sa College of Divine. Hindi ko ini-expect na nang gumraduate po ako, lagi kong dinadasal sa Lord to take over, no? Hindi po bumaba yung mga grades ko. Kaya nagulat ako pagdating ng graduation, cum laude po ako. Opo. At sa ministeryong ito, natupad yung pangarap ko. Pangarap ko kasi makagraduate, makapagtapos ng koleyo. Noon, puro trabaho ako. Puro umpisa ang pinag-aralan ko. Puro short courses. Kasi hindi ko kaya nun. Mahal ang tuition fee. Hindi ko kaya yung oras. Hindi ko kaya yung panahon. Pero tingnan mo yung ginawa ni Lord. Kung hindi ako napunta sa El Shaddai, makakatapos ba ako? Kung hindi ba ako napunta sa El Shaddai, magkakasawa ba ako ng kamukha ni Sharon Cuneta? Huh? Di ba? Kung hindi ba ako napunta sa El Shaddai, magkakaroon ba ako ng anak na mga gwapo at magaganda? It because of God. It because of Yahweh El Shaddai. Amen. Kaya salamat sa Panginoon sapagkat kung wala siya sa buhay natin, di tayo magkakaganito. Amen. At niya, puro sakit ako. May sakit sa puso, enlargement of the heart, rheumatic heart disease, may hepatitis, mayroong ulcer, may spots sa baga, kung ano-ano pa. Pero nang i-offer ko kay God ang lahat ng yon, at sabi ko, Lord, you are the great healer. Lahat ng sakit ko at pinalayas ng diablo sa buhay ko. Pinalayas ng Diyos ang diablo na sa buhay ko. Kasi ang pangalan ko si Udi. Ako na sa Quezon. Kung babasa mo, pangalan ko Udi. Udi daw ako. Yung pala Uday. Day. Tapos yung apelido ko sa middle initial ko, yung apelido ng mother ko, Devil, yes. Nag-yes ako noon sa demonyo. Devil, tapos yes. Pero nung nasa El Shaddai na ako, yung pronunciation pala nun, hindi yun. Devil, less na pala. Wala na yung demonyo sa buhay ko. Less na. Kasi D-E-V-I-L-L-E-S, debilious, ano?
Yun ang apelido ko, the Billes. Nag-yes, ano? Pero yung parang pronunciation nun, the Billes. Less na, wala na ang demonyo sa buhay natin. Sino naniniwala kung wala na ang demonyo sa buhay nila? Answered prayer na kayong lahat. Taas ang inyong mga kamay. Sabihin niyo, Panginoon, patawarin niyo po ako sa lahat ng nagawa kong kasalanan mula po sa aking pagkabata hanggang sa kasalukuyan. At mula po ngayon, ikaw lamang ang aking iibigin at mamahalin. Ikaw ang Diyos ng pag-ibig, kaya naman, the power of love, I declare. I declare the power of love. Taas ang inyong mga kamay. By the power of your by the power of your love. The knowledge of your love show me.
close your eyes, raise up your hands. Let's pause for a while and feel the presence of God right now. Damhin mo ang kanyang presensya. Sino ang makararanas at makadarama ng presensya ng Diyos? Those only who believe in the Lord Jesus. Sila lamang makakaranas ng presensya ay ang mga sumasampalataya kay Jesus, ang mga nananalig sa Kanya, ang mga nagtitiwala sa Kanya. At angkin ninyo ngayon na may ginagawa siya sa buhay natin, that there is power moving right now in your life. There is healing happening in you. Kilala ng Diyos ang bawat isa. Alam ng Panginoon kung tayo may problema. Alam ng Panginoon kung tayo may sakit at may karamdaman. Kung tayo concerned sa lahat ng yan, higit ang Diyos na may malasakit para sa atin. At sinasabi niya sa atin, kailan ko kayo pinabayaan? Tulad ng awit, kailan ka iniwan ng Diyos? Ayaw niyong awitin yan? Make that song as our prayer, brothers and sisters. Kailan ka? Amen. Kailan nga ba? Yes. Anong sakit ang hindi niya kayang pagalingin? Anong problema ang di niya binigyan ng kasuguran? Yes. Di ba wala? Yes, glory. Lahat ay dilingid sa Panginoon. Huwag kang mabahala, huwag kang mabalisa. Amen, amen. At di pababayaan ng Diyos. Kailan ka iniwan ng Diyos? Kailan naranasan siya'y wala? Anong sakit ang di niya pinagaling? Anong problema ang di na binigyan ng katugunan? Iba't wala, lahat ay dilingid sa Kanya. Bahala, hindi tayo kailanman bibiguin. Hindi pababayaan ng Diyos. Iba't yes, hallelujah, glory. Amen. Yes, manalig tayo sa Kanya. Yes, yes, hallelujah. Yes. Patong po natin ang ating kamay sa ating mga ulo. As the Bible says in Mark chapter 16, from verse 15, the following verses, silang mga sumampalataya at nabautismuhan ay maliligtas.
Ngunit ang hindi sumampalataya ay parurusahan. At ang mga sumasampalatayang tulad natin ngayon ay magtataglay ng kapangyarihan. Sa pangalan ni Jesus ay makapagpapalaya sila ng mga demonyo tulad ng mga sakit na yan. Dumampot man adya sila ng ahas, uminom ng lason, simbolo yan ni Satanas. Hindi sila maaano, at sino man anyang mapatungan ng kanilang mga kamay, ang mga may sakit ay gagaling. Diyos na makapangyarihan, aking pong sinasaklawan ang lahat po ng masamang espiritu ng sakit at karamdaman mula ulo hanggang talampakan. Sinasabay ko, tinataboy sa apoy ng impyerno. In Jesus Christ's name, receive healing. Receive healing and deliverance. In Jesus' name, be healed. Receive. And Father, covered us with your precious blood. Make us holy, blameless, Lord, in Jesus Christ's name. And everybody say, thank you, Lord. Sabi nyo, thank you, Lord. Thank you, Lord. I love you, Lord. I love you, Lord. Purihin natin ang Panginoon. Palakpakan po natin ang Diyos at sabihin nyo, I am healed. I am here. Magaling na ako. Magaling na ako. Sabihin mo, I am strong. Strong. Malakas na ako. Lakas na ako. Sabihin mo ngayon, I am rich. I am rich. Mayaman na ako. Mayaman. At sabihin nyo ngayon, I am good health. I am good. Wala akong sakit. Wala akong sakit. At sabihin mo ngayon, I am more than conqueror. I am more than conqueror. No one can defeat me No one can defeat because Jesus Christ Jesus Christ. is in me. Is in me. Purihin natin ang Diyos. Amen. Purihin natin ang Diyos. Pag ang kanyang salita ang pinanghawakan nyo, hindi kayo manlulupaypay. Kapag salita ng Diyos ang inyong pinanghawakan, kahit kayo tinatakot ng dyablo, mapapalayas nyo siya. Amen. Kung anumang maramdaman nyo sa bahay nyo, itaas nyo ng kamay nyo, rebuke it in the name of Jesus Christ of Nazareth. Lalayas ang mga demonyo. Amen. Mararamdaman mo yon kung ang tao ay mayroong possessed ng demonyo, yung tao yun ay aalis. Pero babalik pag lumaya na. Di ba? Eh, wala kayo? Parang nagulat yata kayo na sabihin ko yan. Di ba kayo tinuturuan ng rebuking of evil spirit and spiritual warfare, Taas po natin ating mga prayer request. Panyo, asin, langis, Biblia, wallet, bag, passport, papeles. Lahat ng inyong daladalahan, pati tubig, pabasbasan po natin sa Panginoon. Ama naming Diyos na makapangyarihan, kami nagpapasalamat sa mensaheng ipinahatid mo ngayong gabing ito at umaasa kami, Panginoon, na ito po ang maging blueprint ng aming pananampalataya in our community. Ang bagong utos mo sa amin, ang magmahalan kami. Diyos, hinihiling ko po na patuloy kang maghari sa aming puso at ikaw po ang siyang laging manguna. Ang tatak para sa amin ng iyong Espiritong Banal na siyang aming magiging dahilan para kami po ay magtagumpay. Diyos, umaasa po kami na ang aming mga prayer request ay yung binabasbasan ngayon. At inaangkin namin by faith, Lord God, na kaming lahat ay answered prayer na. Lord, maging ang aming maalit handog ang pangako mo, ibabalik mo sa amin. Sa iba't ibang paraan, Panginoon, hindi lang sa financial. At inaangkin po namin ito dahil yan ang pangako mo. Basbasan din po ang aming mga bag, wallet, passport, papeles, at lahat-lahat naming tinataas sa iyo. At inaangkin na po namin, kami pong lahat ay tagumpay na. Lord, as we sing, give thanks with a grateful heart of Jesus. Ihandog na po natin habang tayo umaawit ng give thanks. Huwag agad kayong aalis for the final blessing sapagkat yung iba umaalis na agad, wala pa final blessing. Umawit po tayo, give thanks. Let us give thanks with a grateful heart of Jesus. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the
done for us. We give you thanks and praise. We give you thanks and praise. Purihin ang Diyos. Okay, ihahagis ko na po ang bonus. Na? Ang bonus po 3, pwera doon sa inyong prayer request, mag-isip na kayo ng imposible, pero sa Diyos ay laging posible. Okay? Magtiwala kayo. Ano mang inyong hingin, basta't ayon sa kanyang kalooban, mangyayari sa buhay nyo. 3 po yun. Ang sasabihin nyo, Jesus, ikaw ang tunay na kayamanan ko. Sabihin nyo nga. 3 beses po yan, paghahagis ko. Bawat hagis ko, yan ang sasabihin nyo. Pwede kayong tumalo ng isa sa bawat hagis ko. Okay? Handa na kayo? And may the Lord God bless us all now and forever in the name of the Father. Father pa lang po, huwag kayong kabilis. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen and amen. Unang blessing, ito na po. Laksan nyo. Jesus, ikaw ang tunay na kayamanan ko, sabay talon. Okay? Pangalawa, ito na! And finally, ito na! God bless you! God bless you! Amen. Maraming susunod. At muli po, kita kayo sa pumunta ng susunod na Webes. Amen. At magdala po tayo muli ng akay na sa salita ng Diyos. Amen. God bless us all and count your blessings. Answer prayer. Answered prayer, ha? Amen. Yan. Pasado. Yan pa. Galing na si brother. Magaling na. Answered prayer, ha? Amen po. Answered prayer. Pray po, brother mo, wala na yung acid reflux. Wala na sa pangalan Amen. ni Jesus. Amen. Sinasabay ko yan in Jesus' name. Amen. At iwasan ang madalas pagko-coffee, pagtiti, dyan, para mawala ang acid reflux. Iwasan din ang maasim na pagkain upang sa ganon ay mawala tuloy yan. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Ha? God bless you. Paspasan ka. Yes, Lord, sinasaway ko yung hilo na yan at inaangkin ng kagalingan. In Jesus' name we pray. Amen. Ha? God bless po. Ay, Panginoon, basbasan po ang aking kapatid at tuluyan na pong gumaling ang kanyang mga karamdaman. Pagpalaan niyo rin po ang kanyang buong pamilya, mga anak, Lord God, ang kanyang husband, Lord, and cover them with your precious blood and bind them, Lord, with love, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Claim it now, ha? Bye-bye.